Hi mga farmers, kumusta po kayo? And welcome po sa aking channel. Ayan. So ngayon mga farmers, tayo mag-update muna sa aking mga tanim po na mga gulay dito sa aking bakuran lang po, nasa gilid lang po na aking bahay. So ngayon, mag-update lang tayo, titignan natin kung ano na po ang meron po dito sa aking mga tanim mga farmers. Pero bago po tayo mag-start ay paki-subscribe po muna, comment, like, and share po para updated kayo sa aking mga bagong videos. At kung meron kayong mga katanungan po, i-comment nyo lang dyan sa aking mga videos mga farmers para updated tayo. So, huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe, okay? So, eto na, pupuntahan na po natin. So, ito na po sila mga farmers, yung aking mga tanim po na mga gulay. So, ayan, kung mapapansin nyo sila mga farmers, ay sila po ay naghalo-halo dyan. Kung baga, iba't ibang klase po ang aking mga tinanim dito sa aking, kilid ng aking bahay mga ka-farmers. So ngayon, isa-isahin natin silang titignan dito mga farmers kung talagang, nabuhay po lahat ang aking mga pinagtatanim po dito nung nakaraang, linggo. So ngayon, ipapakita ko sa inyo kung gaano na sila kataba, kung gaano na po sila katangkad mga ka-farmers. So ngayon eto na po, ayan. So, yan yung aking, okra po yan mga farmers, ayan. So, napakataba po ng aking mga tanim na okra. Alam niyo ba mga farmers, itong aking okra na ito, yung nakikita niyo po sa aking video na ito, ay hindi po ito, kumbaga sa ngayon po mga farmers wala pa akong nilagay na kung ano-ano mga, tinatawag na fertilizer. Sa ngayon po kasi inoobserbahan ko po sila, yung aking mga tanim kasi, mataba na po sila kumbaga. Kaya yan ang aking, sine-share ko sa inyo. Once po talaga na medyo tabain na po yung inyong lupa po na pinagtataniman po ng mga gulay o kaya kung ano-ano man yung mga pinaglalagyan niyo ng mga tanim na puwede po nating mapakinabangan. So, hindi na po kailangan maglagay ng fertilizer po kumbaga mga farmers kasi siyempre nakikita naman po natin kung ano po yung hitsura ng ating mga tanim. So, ito na po sila, ayan. Yung okra ko po yan mga ka-farmers. Titignan natin sila kasi 'pag ako po'y, ah, nag-aano na po dito kumbaga nagtatanggal na po ako ng mga ano, yung mga lantang dahon. So mag-update na po mag-update din po tayo mga ka-farmers. So eto sila, ayan. Grabe sobrang taba talaga, oh, sa dahon lang, talagang nakikita natin sila mga farmers na na mataba po yung lupa na napagtaniman natin ng mga gulay. So, talagang napakalaking tulong na po ito para sa akin kasi ako po ay mahilig sa gulay. Hindi na po ako kailangang bumili mga farmers 'pag ito ho ay, nagkaroon na sila ng bunga kumbaga. Kasi siyempre kailangan natin, mapakinabangan natin yung ating mga pinagtatanim kasi sayang naman yung effort kung hindi po natin sila, mapapakinabangan kumbaga. Kaya ayan. So, ito, oh, tignan niyo ang laki ng mga dahon. Ang init dito sa amin sa Mindanao mga farmers kaya ganyan kasilaw yung aking, pinagbibideo po ng mga tanim na gulay. Yan, so meron ako ditong ampalaya. Ayan, nag-i-start siyang gumapang. So, 'pag yan ho ay lumago mga ka-farmers ay babaguhin po natin yan yung pinag-aakyatan po ng ating ampalaya. Ayan, meron akong tanglad, tsaka meron akong sayote, ayan. Tsaka meron po akong luyang dilaw na pure po yan. Original po na luyang dilaw yan mga ka-farmers. Yan, ito na yung aking sitaw. Ayan. So, 'pag tayo po ay, nagtatanggal na po diyan, kumbaga yung tinatawag na pruning. So, mag-update din po tayo mga farmers para po siyempre makita niyo po kung ano-ano po yung mga diskarte ko diyan sa aking mga pinagtatanim po na mga gulay. Ayan, yung sitaw. Tsaka dito naman tayo, aray, meron din po akong meron din po akong Chinese malunggay, ayan. Chinese malunggay, bagong bagong tanim po 'yan. So, talagang ano siya, nabuhay na po yung aking mga pinagtatanim. Ayan.
Ito aking sitaw, ang dami nito eh. Kailangan siya i-pruning para talagang ano, yan. So, ito siya. Yan, aking sitaw. Hindi pa po na pruningan, kaya ganyang itsura ngayon. So, meron din akong papaya. Ayan, malaki na po yung aking papaya. So, talagang naghalo-halo sila dito kasi ito lahat yung aking pinagtatanim po ay napapakinabangan ho. Kasi mahilig ako sa mga tanim na gulay. Kaya ganyan yung ano. Tsaka meron akong saluyot. Ayan. Tapos, ayan, meron pang saluyot. So, tayo nakakalibre na sa ulam. Kumbaga, ayan, yung sitaw ko. Tapos, ito aking ampalaya. Meron na siyang bulaklak. So, kailangan pa natin sila i-arrange kasi ano eh, kailangan meron siyang gapangan. Ayan, meron na siyang bulaklak. Ayan, ang palaya ko. Meron din po tayong okra. At saka doon po sa bandang gilid ay meron akong tinanim na tanglad. So, may tanglad po tayong tanim. So, ito na yung aking pinagkakaabalahan ng nakaraang linggo. Ay aking tanim. Yung aking tindahan, yung nakikita niyo dyan sa tapat. So, talagang matataba yung aking mga tanim na mga okra dito, mga gulay kasi maano niyo po sila, makikita niyo po sa kanilang mga hitsura kung gaano po sila kataba. So, yan po. At saka yung aking ampalaya, mamayang hapon ata magpo-pruning ako kasi ano, tatanggalin nyo natin yung pinakadulo nito, ganito, ganyan. So, tanggalin natin to sila para magkaroon ng maraming dahon, magkaroon ng maraming bulaklak. Yan. Para maraming bulaklak, maraming bunga. So, 'di ba? Ganyan lang po yung diskarte mga ka-farmers. Ayan, napakaganda, napakadami na ng ano, lumago na talaga siya. Yan. So, yan lamang mga farmers ang aking update sa aking mga tanim po dito sa aking gilid ng aking bahay. So, pag meron po kayong mga katanungan po tungkol sa aking mga tanim, i-comment nyo lang po dyan sa aking mga video, sa aking videos na ito para po tayo'y makakasagot kung ano po yung mga katanungan yung mga ka-farmers. So, yan lamang po ang aking update mga ka-farmers. Bye-bye.